Isang magandang gabi sa ating lahat. Welcome po sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Ito po ang online ministry natin sa internet upang maabot natin ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon at ang mga samahan po tayo sa pagsamba natin sa Panginoon sa Espiritu at Katotohanan through online. Ang programang ito po ng Chapel of Worship sa online ay pinagsamang tradisyonal at makabago po. Gumagamit po tayo ng makabagong platform kagaya po nitong live, Facebook Live. Pina-upload ko rin po ito sa YouTube upang mapanood din po ng mga hindi pa nakasubaybay ng live. Binabati ko nga po pala ang mga kapatiran sa Chapel of Worship yan sa Parkstone at ngayon din po sa Gawin ng Labak. Ito po, nabati ko po kayo. Pasensya na po at tayo po ay naimbitahan sa isang pagkakatipon doon sa Gawin ng Pasay sa Southern Baptist Church. Ako po naimbitahan doon. Ngayon din po sa mga taga Southern Baptist Church na nag-invite ay Reverend Bishop, yan, kay Bishop sa akin po, Bishop Malari, Bishop, binabati ko rin po sina Sir Canyon ng PNP Evangelical Base. Binabati ko rin po pala sina Bishop Alex po. Nag-guide po sa amin kanina. Sinamahan po kami sa Southern Baptist Church. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at idinadako niya ako sa mga tao na makakatulong sa atin sa paglago sa pananampalataya. Sa ministeryo, sa trabaho, yan po yung ginampanan ko po kanina. Natutuwa po ako, napakaraming kapatiran doon. At ngayon din po ang IBC o sa IBC Maragondon, binabati ko rin po yan sa Maragondon. At nagpapalo po tayo sa karir na inilagay sa atin ng Panginoon, sa puso natin ng Panginoon na makapaglingkod, na makapagsilbi sa bayan at ngayon din po sa Panginoon Diyos. Unay na ingatan tayo ng Panginoon sa bawat ginagawa po natin. Kamusta po kayo? Binabati ko po pala yung mga katrabaho ko, mga kaibigan ko na nanonood. Magandang gabi po sa inyo. Medyo late night na po, no? At ako po ay galing kasi sa biyahe. Nanggaling po sa nakakapagod na pagko-commute. Pero as long na pinagkatiwala sa itong gawain na to ay pagpapatuloy po natin ito. Salamat po sa mga sumusubaybay. Samahan niyo po ako sa pagpupuri, pagsamba sa Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. O dakilang Ama, pinupuri ka namin, dinadakila ka po namin. Marami pong salamat sa karanasan na aming naranasan itong umaga. Marami pong salamat at sa araw po na bukas sa aming pagpapahinga ay may panibagong lakas na po kami. Marami pong salamat, Ama, at pinagyan nyo kami ng pagkakataon na makapag-ministry. Pinagyan nyo kami ng pagkakataon na makapag-ugnay sa mga makikinig. Dinadalangin po namin sa inyo, Ama, ang kakayanan upang maisagawa ang online ministry na ito. Wala po kami magagawa kung wala kayo, Ama. Sa pangalan ni Jesucristo, dinadalangin ko po ang mga kaluluwa na makaririnig ito, makasusubaybay nito,
na nawa sila man ay makatanggap ng biyaya nyo, ang grasya nyo na nanggagaling sa inyo. Tunay nga po na walang katumbas na material ang pagkakilala sa inyo sa Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos, unang-una hinihingi namin ng kapatawaran ang aming mga nagagawang masama laban sa iyo. Dinadalangin din po namin ang kapatawaran namin sa aming kapwa na nagawa namin ng masama. Tawarin po kami sa lahat-lahat. Sa isip, salita at sa gawa, kami po yung nagkakamali. Tulungan nyo kami na hindi manatiling tagapakinig lamang, kundi sumusunod po sa mga kautusan nyo po. Dakilang Diyos, minamahal namin kayo. Tulungan nyo kaming mamuhay na naaayon lamang sa iyong kalooban. Tulungan niyo kaming maging masaya sa anumang natatanggap namin. Sinasamba ka po namin, niluluwalhati ka po namin, pinararangalan ka po namin. Ang pinakamataas na papurit parangal sa tanging ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ay po magpatuloy. Ako po'y samahan niyo sa pag-awit sa Panginoon ngayong gabi. Heart of worship. Let's sing Heart of Worship. Have you ever wanted a deeper study of God's Word? Maybe you're looking for a structured program for your daily Bible study. The WVBS Online Bible School may be When the music fades, all that slips away, and it simply comes, longing just to bring something that's of worth, but to bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper reading through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, for it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I weak and poor, all I have is yours, every single breath. Hallelujah. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Praise the Lord. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship.
That it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. To the heart of worship, it is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Let's focus on Jesus. Amen. As we worship tonight, let us sing. Let us worship. In our hearts, in our mind, let us worship the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Praise Him. Jesus, our King. Amen. Sa pang-awitin sa Panginoon na Hi, I'm Justin Meisier. I work for Work. yes, Lord, through it all. Let us sing through it all. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover with me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, let us focus to our Lord Jesus Christ. Worship Him. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover with me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. Hallelujah. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Now I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Kapatid na Arman, Peter General from Messiah's Mission Ministry. Let us worship our Lord. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Hallelujah. Worship Him tonight.
Hallelujah. Let us worship. Hallelujah. 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 I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Amen. Thank you, Lord, for love. Thank you, Lord, for magnificent creation. Thank you, Lord, for giving us life. Another song. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud. Yes, Lord. You step down to the darkness. Let me see. Here I am. Let us sing heart of worship. Here I am to worship. Prepare our heart for worship. Sing with loud voice. Amen. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of our life spent with you. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful unto me. King of all days, oh so highly exalted,
glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. All for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful unto me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. We'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Never know how much it costs to see my sin upon the cross. How much it costs to see my sin upon the cross. Introducing ClickUp Super Agents. Let us the worship world's Tagalog first song AI for our agents that worship natively tonight. collaborate with humans. Kung mayroon lamang kong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Yung pa man, iisang taglay, pang-ibigin ka nang walang humpay, gaya ng dagat na hindi na pa paghan sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ayun pa man sa'king nag-iisang taglay, laan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay, gaya ng dagat na hindi na papaghan sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi na pa
Pagkat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin. Kalakip ng awitin. You don't know what an AI work management platform is? Okay, let me tell you. Here's 3 new AI-powered changes. Let us sing him for our Lord. Okay. Have decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. Let us sing him for our Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Way one, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back. No turning back. Decide to follow Jesus, our Lord and Savior. Follow Jesus. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now
to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Another hymn for our Lord. Let us worship our Lord. Yes. Let us sing hymn for our Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. And let's sing. This hymn is for our Lord Jesus Christ. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. May kasiguruduhan po tayo sa Panginoong Diyos. Siya lamang po ang makapagsasalba sa atin sa ating kapahamakan. Amen. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, the birds on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Kung tunay tayong Kristiyano, pinupuri natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Sinasamba natin siya, kinakantahan natin siya. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, and happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior
all the day long. Yan po. Nawa po ay napagpala po tayo sa ating mga napakinggang awitin, papuri, mga kantang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong Jesus. Mga himno. Yan. Pinaluan po natin siya ng hymns. Dahil yan po yung mga nakapagbibigay sa ating kaluluwa ng panibagong lakas. Yan. Sangayon po sa ating mapag-aralan ngayon ay bigyan tayo ng banal na espiritu ng kaloob niya na kapag turo sa inyo, tulungan niya ako maituro sa inyo ang aralin natin ngayon. Sapagkat ito patungkol sa isa kapangyarihan ng banal na espiritu sa ating buhay. Or the Spirit living, the Holy Spirit empowered us as we live. Okay? Tayo po ay manalangin upang tayo gabayan ng Panginoon. Dakilang Ama, pinupuri ka po namin. Dinadakila ka po namin. Pahintulutan niyo po kami na maunawaan itong pag-aaral na ito patungkol sa banal na kasulatan na sinasabi ang patungkol sa kapangyarihan niyo, kapangyarihan ng banal na Espiritu kumikilo sa aming mga buhay. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesucristo, gamitin niyo lang po inyong lingkod upang makapaghayag ng salita ng Diyos. Nawa ang banal na Espiritu ang kumilos sa kalagitnaan namin. Patawarin kami sa aming hindi pagkakaunawa. Tulungan niyo kami mag-aral pa upang sa susunod po ay magkaroon kami ng insight sa inyo. Nang maituro namin ito sa iba. Bigyan niyo po kami ng sapat ng karunungan upang maituro namin ang katotohanan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigilo ko po taga-subaybay, tayo po ay tatako ngayon sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Pinagabatang Spirit empowered o ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Okay? Sa ating buhay, sa simbahan, dapat na ina-acknowledge natin ang pagkilos o presensya yan po. Check lang po natin yung oras. Okay. Ang pag-aaralan po natin is Spirit-powered living. Yan. Nakatuon tayo sa pag-aaral tungkol sa empowerment ng banal na Espiritu. Ang kapangyarihan ng Espiritu para sa kabanalan ng ating mga ministeryo. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, halimbawa po sa pagtatrabaho natin sa kanyang simbahan, sa mga pagmimisyon, sa pagtuturo. Dahil ang gawain ito ay banal. Ang gawain ito ay para ilaan sa kanya. Ang pagbabago ng mga buhay ng tao, ang pangangaral, yan po ay kabanalan. Yan po ay sadyang dinesenyo ng Diyos para gawin natin. Tayo mga simbahan, tayo po yung church, ay nagkakaroon po dapat ng panibagong sigla sa pagsasagawa ng mga bagay nito, sapagkat ito hindi gawain lamang ng pastor o gawain lamang ng mga church leaders. Ito po ay gawain ng lahat ng mga binanal o mga Kristiyano, mga tinawag ng Diyos. Ay pa magpatuloy. Ang buhay na pinuspos ng Espiritu, ating pong basahin sa Efeso Kabanata 5, ang versikulo 8. Sa Tagalog Bible po.
Efeso Kabanata 5, ang talata ay 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Maliwanag po ang pinayo ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na huwag kayong magsipaglasing sa alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Sa halip, palitan nyo ito. Palitan ito na ang pagkapuspos ng kabanalan o ng banal na Espiritu. Sa ngayon sa Gawa, Kabanata 1, ang versikulo 8. Ating pong basahin. Gawa, Kabanata 1. Ang mga gawa ng apostol, 1, ang versikulo ay 8. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at sa hanggang kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Pagpalain po ang salita ng Panginoong Diyos. Puspusin nawa tayo ng banal na Espiritu Santo. Hinihiling po natin sa kalagitnaan natin ang pagtuturo at pagkasi niya. Amen. Hinihikayat po tayo ng ni Apostol Pablo sa pangunguna niya sa banal na kasulatan na hayaan natin kumilos o gumawa ang banal na Espiritu sa atin na mamuhay tayo sa kabanalan, na manghikayat tayo sa mga tao upang sila man din ay manampalataya sa ating Diyos sa buhay. Hinihikayat niya ang mga tao na isuko ang buhay nila sa kapangyarihan ng Diyos, sa kabanalan. Yan po ang tinuturo na magpasakop sa banal na Espiritu upang maranasan ng mga Kristiyano ang tunay na pagiging Kristiyano o ang isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya sinabi magiging saksi mula sa Jerusalem at hanggang dulo ng daigdig. Binibigyan tayo ng kakayanan o kapangyarihan. Binibigyan tayo ng sapat na pagpupursige o empowerment upang magampanan natin ito sa tulong ng banal na Espiritu o ng Santong Espiritu. Patuloy po natin. Ang inuutos sa atin na ang pagpupuno na mababasa natin sa Efeso Kabanata 5, ang versikulo 18. 5, versikulo 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Ang pagpupuno ng Espiritu ay hindi opsyon. Hindi tayo pinayuhan upang piliin ito, kundi ito ay isang utos o command sa ating mga mananampalataya. Ito'y in-emphasize sa atin na gawin natin. Kailangan magpasailalim tayo
sa diwang banal, yun yung banal na espiritu, na kung saan ang namumuno sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon nating Hesukristo sa ating pamumuhay, sa ating pagkilos at sa pagsasalita, araw-araw, gabi-gabi. Habang tayo nabubuhay, isinasabuhay natin ang aral ni Kristo, ang diwa ni Kristo, ang Espiritong Banal, ang tumutulong sa mga mananampalataya upang ipaalaala sa kanila ang mga bagay na dapat maalaala at ang mga bagay na dapat gawin sa araw-araw. Dapat nating makilala ang banal na Espiritu na siyang binigay ng Panginoong Hesukristo sa atin upang makatulong sa ating ministeryo na binigay ng Panginoon sa atin. Nilalabanan nito ang papel ng ating sarili, ang sarili nating katuwiran. Nilalabanan nito ang prinsipyo ng mundo. Binibigyan daan nito ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Ang layunin ng kapangyarihan nito na mababasa natin sa Gawa 1, versikulo 8. Gawa 1, versikulo 8. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nabasa natin kanina yung salitang dunamis o tinatawag na dinamita sa ibang yan po yung pagsabog o pag-explode po. Yan po yung makapangyarihan. Sino po ba ditong nakakita o ng pagsabog ng isang granada o isang pampasabog? Di po sadyang napakalakas at kayang sumira ng mga bagay-bagay ang isang dinamita. Ang ginamit pong salita doon ay dunamis. Na ibig sabihin ay kapangyarihan. Ibinigay sa atin, inatang sa atin upang gawin natin ang misyon o trabaho. Paano po tayo magkakaroon ng lakas ng loob kung wala yung kapangyarihang yan? Ang walang iba, ang kapangyarihang yan ay bigay po ng banal na Espiritu o kung tinatawag na kaloob sa bawat siya o kakayanang ibinigay ng Diyos sa atin. Halimbawa po itong pagtuturo na ito. Halimbawa po yung pagpapaliwanag na ito. Hindi po lahat ng tao ay marunong magpaliwanag ng salita ng Diyos. Subalit, kapag binigyan tayo ng kakayanan o kapangyarihan ng Diyos, maipapaliwanag po natin ang kalooban ng Diyos na sang-ayon sa dapat itong ipangalandakan sa mga tao. Sa makatuwid mga kapatid, hindi ito nangangailangan ng pagiging magaling ka magsalita o pagiging emosyon ka, magiging gagamit ka ng mga pandaraya sa tao. Kundi ito'y natural na kaloob ng Diyos, nakakayanan upang makapanghikayat tayo ng mga kaluluwa ng tao. Ito'y galing sa Diyos, hindi ito gawa ng tao o karunungan ng tao. Sinabi niya dito na magiging saksi tayo. Ibig sabihin talagang kikilos ang banal na Espiritu sa atin upang tayo may direct tayo sa dapat natin gawin. Magkakaroon tayo ng boldness, ng tapang upang gawin ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Kasama na ho doon yung pagbabago sa ating personalidad na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Yung tinatawag na fruit of the Spirit. Yung kahinahunaan, pagpipigil sa sarili. Tandaan po yan, yung sinasabing fruit of the Spirit, kabaitan, kaamuhan. Sinasabi po diyan, yung fruit of the Spirit, bunga ng banal na Espiritu. Pagkakaroon ng buhay na ganap, nakagaya sa tanging anak ng Diyos, si Jesucristo. O tinatawag sa English na Christ-likeness.
Kaya pag sinabing Christ-likeness, ikaw ay tunay o ganap na Kristiyano kapag nakikita sa iyo si Kristo. Ano bang humahadlang sa atin upang kasiyahan tayo ng banal na Espiritu? Yung unang-una, yung hindi pinagsisiyang kasalanan, yung mga hindi na i-confess sa harapan ng Diyos, na isuko sa harapan ng Diyos. Yan po'y nakahahadlang upang ang Espiritu ay sumama sa atin, upang ang Espiritu ng Diyos ay gamitin tayong kasangkapan sa kanyang kalooban. Mabasa natin sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Chapter 4 verse 30. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Ayan. Tayo yung mga katawan ni Kristo, tayo may kanya-kanyang bahagi. Binigyan tayo ng kanya-kanyang kaloob. Hindi po yung pastor lamang yung tanging binigyan ng kakayanan ng Diyos, kundi may iba-ibang bahagi ang katawan. Kaya alamin po natin kung sa iglesia, kung ano tayo sa katawan. Kung anong kakayanang binigay sa atin, dapat yun ipinaglilingkod natin. Tayo po'y manalangin panandalian upang sino man manonood dito na Christian worker o manggagawa, pastor, ay ma-revive natin. Taki ng Diyos, dinadalangin po namin aming sarili, gayon din man po ang iba. Tulungan niyo po kami na maibalik ang sigla, maibalik ang aming pangangaral, ang aming walang takot na pangangaral sa iba. Tulungan niyo po kami na ma-revive, maibalik ang banal na Espiritu sa aming buhay, nang sa gayon may karoon ng kapangyarihan ng aming buhay, nakalakip ng pagsunod namin kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Alam nyo, mga taga-subaybay, walang kasing sarap, walang kasing sigla, walang kasing pagpapala ito na kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay nasa iyo ang banal na Espiritu. Alam niyo yung mga gawain ito, pagbabasa ng Biblia, pagganap na tungkulin sa ministeryo, ito po'y basic lamang po sa mas malaking ministeryo ng Panginoon na pinagagawa sa atin. Siyempre, kung may banal na Espiritu ka, nasa yung drive, nasa yung purpose, alam mo yung gagawin mo sa sarili, alam mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, dahil nabubuhay ka para sa Diyos, dahil umikilos ang Diyos sa buhay natin, kasama mo ang Diyos. Yun ang pinakamasayang nangyayari sa isang puspos ka ng banal na Espiritu. Ngayon nga lang, sa nangyayari sa mundong ito, kahirapan at mga buhay, kailangan natin araw-araw din na mapuspos o ma-refresh. Hindi po sapat yung ngayon ka lang mapuspos. Kailangan araw-araw po tayo nagpapabago sa Panginoon. Isinusuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Tandaan natin na ang otoridad, nabuo ang Biblia dahil sa kinasihan to ng banal na Espiritu. Ang church, kaya meron church po, dahil sa Panginoong Hesus. Kaya po, kailangan lamang po, masentro natin ang ating puso't isipan, walang iba kundi kay Hesus Kristo, at sa tulong ng banal na Espiritu. Tandaan natin, kasama na ng banal ng Diyos sa walang hanggan, at ang banal na Espiritu sa walang hanggan. Kaya alam nila ang ninanais ng Ama sa atin. Kung meron kang banal na Espiritu na nananahan sa'yo, mararanasan mo ang buhay ay dapat nagpaparangal lamang sa Diyos at hindi sa iyong sarili. Nakabase na, nakapako na ang iyong puso sa Diyos. Hindi ito, lahat ng bagay na ito sa mundong ito, tandaan nyo, pandaraya ito, panlilin lang ito. Kung nakakapaglayo ito sa Diyos, na siyang dapat nabubuhay tayo sa Diyos,
isipin natin na ang katotohanan na dapat tayo ay nakalihilig lagi sa Panginoon at talagang tayo ay sumasandal sa Panginoon, ay na kailangan natin ng pananampalataya, ng buhay na pananampalataya at hindi ritual lamang. Kailangan inahahanda natin ang buhay natin patungo sa buhay na walang hanggan. Lumalakad tayo dapat sa Espiritu, sa pananampalataya. Sinasabi ng Romans 8 verse 9, Romans 8 verse 9, mga taga-Roma 8 verse 9, tatapat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos na tapat. Kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Tandaan nyo, hindi mananampalataya, wala pang Panginoong Kristo sa inyo. Idalangin nyo na ang pagkasi ng Banal Espiritu, ang pagtahan ni Kristo, upang maunawaan nyo sinasabi ko dito, upang maunawaan nyo ang banal na kasulatan. Mga manggagawa, mga kapatid, kung walang empowerment ng Banal na Espiritu, baliwala po. Nagtatrabaho lang po tayo sa walang kabuluhan. Tandaan natin na hindi sapat yung ngayon lang. Araw-araw tayo dapat na nagpapabago sa Panginoon upang malaman natin ang katuwiran ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at paging sensitive tayo sa Kanya. Ngayon, kapag ginawa natin yon, ibibigay sa atin ng Diyos ang kapangyarihan niya. Ano yon? Ang pagkasi sa atin ng Banal na Espiritu. Pagsama sa atin ng Banal na Espiritu. Anong ibubunga nun? Kabanalan, pagpipigil sa sarili, at kapangyarihang nanggagaling sa Diyos. Yung kapangyarihan yon, magagampanan mo ang ministry ng Panginoong Diyos. Bibigyan ka niya ng alam sa pananambahan, sa paggawa. Ngayon, yung kapangyarihan ng Diyos yun, ang gumagawa doon na hindi na ikaw, kundi ang Diyos mismo. Kaya, magwawagi ka na rin sa paglaban sa kasalanan, pag-iwas sa tukso at lahat ng uri ng imposible na sa tao na hindi magawa. Dahil pagkasama mo ang Diyos, malalampasan mo lahat ng pagsubok na yan. Kinakailangan lang na magsikap tayo, gisingin natin ang espiritu natin, magsakripisyo po tayo ng puyat, ng pananalangin, ng pagbabasa ng banal na kasulatan upang ma-activate natin ang Espiritong Banal, upang sumama sa atin ang Espiritong Banal. Kasi kung tayo ay, ang buhay natin ay marumi, ang ating katawan na ito ay marumi, makikita natin, titira kaya ang Panginoon Diyos sa ating katawang marumi at talagang kailangan siyempre, ang magpapatuloy dito, kailangan malinis ito sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo, yung binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kung isusuko natin ang buhay natin ito, itong tamlay na buhay na ito ay magiging masigla, nag-uumapaw na kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Gamitin natin ang buhay na ito habang may panahon. Maging seryoso po tayo sa ating panata sa Panginoon. Tayo po mananalangin, hindi lamang tuwing may nakakita, kundi kahit wala nakakita. Ipanalangin din natin ng iba, huwag lang puro sarili natin. Magsimula tayo ng concentration sa Panginoon. Ipanalangin natin kahit ang kaaway natin, kahit ang hindi may gusto sa atin, ipanalangin natin. Tandaan natin na tayo iba sa sanlibutan ito. Hindi dapat tayo nabubuhay na kagaya ng dati, nakayon sa laman. Sinasabi dito na kinakailangan nating laging manalangin. Yung ipinangangaral natin ito, ang ebanghelyo ng kaligtasan, dapat ito ipinangangaral ng tama, na may buong katapangan, may buong kasiglahan, hindi po nababase sa modernong panahon na ito, kung saan sinasabing nagbago na, pero dapat ito hindi nagbabago kailanman. Ang Banal na Espiritu nagtuturo na hindi dapat tayo nagkukontra-kontra sa mga pangatuwiran sa Biblia. Dapat may iisa tayong pangangaral, iisang puso. Hindi tayo dapat nag-aaway bilang mananampalataya.
Dahil ang katotohanan ay iisa lamang, iisang Diyos, iisang tagapagligtas. Ang Diyos ay buhay sa ating mga puso. Iwasan natin ang pagkilos ng laban sa Espiritong Banal. Iwasan natin ang paggawa ng mga bagay na nakapagpipigil sa Espiritong Banal. Maging sensitive po tayo. Anuhin po natin ang ating sarili na kapag tumira na po ang Banal na Espiritu sa ating buhay, hindi po dapat nating papaalisin ito. Hayaan natin siyang manatili sa atin. Bilang isang pastor, hindi lang po sa akin ng obligasyon, kundi sa inyo rin po. Ako po ay may higit na pananagutan sa harapan ng Diyos. Subalit kayo mga miyembro po, ay may kanya-kanya po tayong pananagutan. Gamitin po natin ang ating buhay na ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating katawan, ang ating isipan, ang ating buhay sa aktibong pagsunod sa Panginoon. Ayaw ng Diyos nang tatamad-tamad tayo. Ayaw ng Diyos na wala tayong ginagawa. Nakasalalay dito ang buhay ng mga tao, ang mga kaluluwa ng tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Tandaan nyo, ang simbahan nagsasara sa mga taong yan, taong walang pakialam, ay walang kwentang simbahan. Tandaan nyo yan. Hindi tunay na simbahan ni Kristo ang mga bagay na yan. Kung walang malasakit sa kaluluwa ng tao ang simbahan yan, walang kwenta ito. Kung puro sa pagpapayaman, kung puro sa pagpapadami, pero walang puso sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos na iligtas ang mga kaluluwa, na maghanda sa buhay na darating, tandaan nyo, useless po ang samahan o simbahan na yan. But kapag ang simbahan ay nagtuturo na paghahanda sa darating na buhay, nabubuhay siya sa Espiritu, tandaan nyo, susunod din ang komunidad sa church na yan. Tandaan nyo, araw-araw, sinasabi sa banal na kasulatan, ang gawa ng Espiritu, at idinadagdag sa kanila, araw-araw ang mga naliligtas. Tandaan nyo po, hindi po gawa ng tao ito, gawa ng Diyos, na madadagdagan ang mga naliligtas. Tandaan nyo, tayo kasangkapan lamang ng Diyos sa ikalaligtas ng iba. Tandaan nyo, hindi lang tayo dapat kumpante na tayo nag-church at tayo lang ang nakakaunawa. Tandaan nyo na kinakailangan pag naramdaman mo sa sarili mong matamlay o hindi ka na interesado sa gawain ng Diyos, mag-isip ka, kapatid. Mag-isip ka. Dahil ang buhay na dapat ginakilos natin ay dapat tayo gising. Gising ang ating diwa, ang ating espiritu. Ang simbahang tinatang ni Kristo ay nabubuhay sa espiritu. Tandaan nyo, nabubuhay tayo ng may kalakip na kapangyarihan ng gagaling sa banal na espiritu. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang mga tuwiran, upang bigyan daan ang kalooban ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakaunawa. Ipinangako na yan na pag pinagkalooban na nga tayo ng banal na espiritu. At hanggang ngayon, kaya nga po nandito ang banal na kasulatan, nababasa po natin. Ang pagmimisyon ni San Pablo sa iba-ibang dako ng lugar, hindi po siya napapagod. Napapagod man siya, nagpapahinga siya, nagpapatuloy pa rin. Tandaan niyo, walang kapuguran ng mga apostol. Hanggang naging martir na nga lang sila hanggang namatay na lang sila dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. Tandaan nyo, napakalalim ng banal na kung pag-aaralan lang natin ang banal na espiritu, hindi kayang pag-aralan. Tandaan nyo, mga nag-aaral ng teolohiya, sinusubukan lang natin pag-aralan ng Diyos. Subalit, napakalawak po ng Diyos. Higit pa sa sarili natin. Tandaan nyo, higit pa sa buhay natin, ang hiwaga ng pagka-Diyos ng Diyos. Tandaan natin, gawin natin may kaayusan ng lahat. Dapat ibinibigay natin ang lahat sa Panginoon. Sinusuko natin lahat sa Panginoon. Maraming po salamat sa pakikinig. At ngayong gabi, sasalamatan ka po namin, Panginoon Diyos, sa napakinggan namin mensahe.
ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Tulungan nawa kami na manatiling maalab sa pananampalataya at ang Banal na Espiritu ang kumilos sa aming mga buhay. Kinikilala ka po namin, Banal na Espiritu, upang kami gabayan sa araw-araw. Ilayo kami sa masama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Ang Banal na Espiritu na nag-anyong kalapate nung bininyagan si Jesus ni Juan, at ang apoy sa araw ng Pentecostes hanggang yung kumilos sa mga mananampalataya ng araw ay parehas na Diyos na kumikilos sa panahon natin ngayon. Maging sensitibo po tayo sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Purihin ng Diyos sa ating pagkakatipo na ito. Tayo naman po idadaya ako sa isang bahagi ng ang pagkakaloob. Itinuro po ito ng mga apostol ang pagkakaloob. Ito pong basahin sa Banal na Kasulatan. Ating pong basahin. Sinasabi ng Lucas, Kabanatay 6, versikulo 38, Mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyo, kandungan sapagkat ang panukot na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Sang-ayon sa Lucas 6, versikulo 38. Sinasabi naman ng mga gawa, Kabanatay 20, versikulo 35, Nagbigay halimbawa ko sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa may hina at alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagpalain po ng Panginoon Diyos ang mga magkakaloob. Ito po ang gawain ng Panginoong Hesus. Sa mga kaanib po nito ay ari po kayong magbigay ng ayon sa inyong pinasya ng inyong puso. Palain po ito. Panginoon Diyos, maraming po salamat. Nakapagbibigay kami. At ito po ay dapat na naayon sa aming pinasya ng puso po namin. Hindi napipilitan lamang. Masaya po kayo kung masaya rin kami. Ito po ang dalangin namin, magamit po ang salaping ito upang makatulong po sa mga nangangailangan, gayon din po sa pagpapalago ng inyong kaharian sa lupa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Maraming po ang salita ng Panginoon. Isa pang ordinansa ng Panginoon, taping awitin mga ihanda po natin ang sangkap ng ang saro, ang tinapay.
Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ating pong basahin sa banal na kasulatan. John chapter 6 verse 51. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the light of the world. According to 1 Corinthians chapter 11 verse 24. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and we had give thanks. He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Tanggapin po natin ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan. Mark chapter 14 verse 22. In the same manner, he took the chalice. This is my blood, the covenant. Okay. Sinabi niya na ito ang simbolo o ang kanyang dugo. Tigis sa dugo ng titigis para sa kabayaran ng kasalanan sa sangkatauhan. Atin pong inumin ang saro ng bagong tipan. Maraming pong salamat at sa Panginoong Jesucristo, ginabayan niya po tayo sa buhay na ito. Ating alalahanin ang paghihirap niya. Gagawin natin ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sa tamang panahon, siya ay babalik. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang tinapay na buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang tawang na bayubay. Iyan, dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito
ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Amen. Ay mali ang bawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat sa pagsubaybay. Ito po ang Chapel of Worship Christian Faith Ministry na online ngayon sa mga gilid natin taga-subaybay. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Sumayin niyo lahat ng pagpapala ng Panginoon sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Purihin ang nagpapala ang buong sanilikha. Purihin sa kalangitan